Bata pa lang si Colleen, alam niya na kung paano tumanaw ng utang na loob. Hindi dahil inuobliga siya, kundi dahil nakikita niya ang malasakit ng mga kamag-anak nila. Angie, pautang muna ng pera. Nagkasakit kasi si Denise. Wala kaming pera. Hindi na namin alam kung saan pa kukuha. Saad ng nanay niyang si Grace. Bumaha naman agad ang pag-aalala sa mukha ng kanyang tita ninang na si Angie. Naku naman, sige at magpapawithdraw ako kay Leon. Kayo na lang ang pumunta sa bayan, Ate Grace. Alam mo naman na buntis ako. Sana gumaling na si Denise. Mas lalong naiyak si Grace. Salamat talaga. Napatingin si Colleen sa kanyang tita ninang. Asawa si Angie ng bunsong kapatid ng papa niya. Noon pa man, alam niyang mabait ito. Walang pagdadalawang isip. Mabilis na nagpahiram agad. Mayaman ang tita ninang Angie niya. Sa magkakapatid ng papa ni Colleen, ang tito ninong niyang si Leon ang nakapangasawa ng mayaman. Tuwang-tuwang na siya palagi kapag nagbabakasyon sila roon. May malaking bahay ang mga ito na second floor. May isang rest house, malawak na garden, maliit na grotto na may fountain. At ang labis na nakakamangha, may malaking kusina ang mga ito na parang isang bahay na. At may overlooking na palayan sa likod. Favorite part niya kasi ang kusina dahil mahilig siyang magluto. Mag-ingat kayo sa biyahe ha, malumanay pang sabi ni Angie. Tumango naman ang mama niya. Habang naglalakad palabas si Colleen, nakahawak siya sa braso ng kanyang mama. Papa, ang bait po ni na Tito Ninong at Tita Ninang no? Ang ganda-ganda rin po ng bahay nila. Tipid na ngumiti ang papa niyang si George. Mayaman kasi ang napangasawa ni Leon. Galing sa mayamang pamilya si Angie. Hindi siya matapobre at sobrang bait. Saka naging ninong at ninang mo sila. Kasi nung baby ka, silang tumulong sa amin. Lumabas ka kasi sa tiya ng mama mo na kulang sa buwan. Noong panahon na yon, nasa Maynila ako para magtrabaho. Nandyan ang ninong mo para alagaan ka noong hirap na hirap kami. Napangiti naman si Colleen. Kaya naman, mahal na mahal niya ang kanilang mga kamag-anak, lalo na sina Angie at Leon. Palagi kasing tumutulong ang mga ito sa kanilang pamilya. Kaya kahit bata pa, tinanaw niya na yon bilang utang na loob. Umismid naman si Grace. Masyado naman kayong manghang-mangha. Ganyan lang naman sila kasi may magulang na sumusuporta. Wala naman silang trabaho. Tambay at asa sa mga magulang ang mag-asawa na yan. Napabuntong hininga ang ama niyang si George. Hayaan mo na. Buhay naman nila yon. Saka, huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Ito naman, pinahiram na nga tayo ng pera ni Grace. Magpasalamat na lang tayo. Pero, umasim pa rin ang mukha ng mama niya. Sus, para 30,000 lang, kulang pa. Hindi pa binayaran ng buo yung hospital bill ni Denise. Ang sabi mo, gusto lang ni Leon ng maginhawang buhay, kaya pinikot agad yang si Angie. Kung nagtulungan kayong magkakapatid, hindi sana ganitong naghihirap tayo. Siya na nga lang ang nakatapos sa inyong magkakapatid kasi nagpaubaya kayo. Kaso anong ginawa? Sa halip na gamitin ng pag-aaral ay sumakay ng barko, nagpatali na agad yan kay Angie. Gusto agad ng hayahay na buhay na walang ginagawa. Napabuntong hininga ang papa ni Colleen. Grace, tama na. Wala nga akong sama ng loob doon tapos ikaw meron pa. Saka si Leo naman ang nagpaaral sa sarili niya. Kaya hindi ko naman may susumbat kung desisyon niyang magpakasal agad. Saka ngayon, bumabawi naman siya. Nangako naman na siya na tutulungan ako sa training ko para makasakay sa barko. Ay nako, pero kailan pa? 2 taon na wala pa rin. Saka training lang, hanggang buson lang. Sabi pa ng nanay niyang si Grace. Siya nakatapos, may karangalan pa. Baka nga in the future maging kapitan pa. Pero anong ginawa niya? Sinayang lang kasi nag-asawa. Ang akin lang naman, kung ginamit niya muna ang pinag-aralan niya, tinulungan kayo, di sana aangat kayong lahat. Bahagya pang nagtalo ang mga magulang ni Colleen. Gayunpaman, wala siyang masyadong naiintindihan. Kung may nauunawaan man siya sa lahat ng sinasabi ni Grace, yun ay ang hindi nito pagiging pabor sa mga ginagawang desisyon ng kanyang Tito Ninong Leon. Pero bata pa lang naman si Colleen noon. Hindi niya pa naiintindihan kung hanggang saan ang lalim.
Bukod doon, sa bawat paglipas ng mga taon, nakikita pa rin naman nila ang ilang kamag-anak. Nakakalaro pa rin ang mga pinsan. Kaya para sa kanya, okay lang naman ang lahat. Para kasi kay Colleen, nagpapagaan sa mahirap nilang buhay ang mga kamag-anak nila na walang sawang tumutulong sa kanila. Tumutulo na naman, mahinang sabi ni Colleen at bahagyang tumingala. Ang lakas naman kasi ng ulan. Inilagay ni Colleen ang batya sa ilalim ng tagas ng bubong nila. Humahalo ang tunog sa mahihinang hilik ng kanyang mga kapatid na nakahiga pa sa banig. Kinusot niya ang braso laban sa ginaw ng madaling araw. Sanay na silang mamuhay kasama ang mga tagas na yon. Parang bahagi na rin ng kanilang bahay. Inaayos naman ng kanilang ama, iyon nga lang at manipis na talaga ang yero. Kapag nga mainit ang panahon, para silang tinutusta. Wala kasing kisame ang bahay nila. Ate, mahinang boses ang nagmula sa likuran niya. Lumingon si Colleen at nakita si Denise. Nakapaa, gulo ang buhok at mahigpit na hawak ang laylayan ng bestida. Basang-basa yung tabi ko. Napabuntong hininga si Colleen. Hinila niya si Denise papalapit. Tiningnan ang banig kung saan tumutulo ang ulan. Si Lara ay mahimbing pang natutulog, nakabaluktot na parang kuting. Bumulong siya rito. Sige, dito ka na muna sa tabi ko. Dinikit ni Denise ang mukha sa bewang ng ate niya. Gutom din ako. Mas mahapdi pa sa ginaw ang salitang yon. Tumingin si Colleen sa sulok ng kusina, kung saan halos wala ng laman ang lata ng bigas. Sige, magluluto ako ng lugaw. Hindi kasi sinaing ni Mama yung bigas. Wala tayong ulam. Umutang kasi siya kay Tito Ninong, kaso bukas pa makakapagpadala kasi nga may bagyo. Pumunta agad siya sa simpleng lutuan nila sa likod. Wala na kasi silang gas, kaya nagsisiga na lang sila muna ng kahoy. Pinuno ni Colleen ng tubig ang lumang kaserola at ibinuhos ang huling dakot ng bigas. Lumabas si Grace, ang kanilang ina, habang nagtatali ng buhok. Pasensya na. Wala pa tayong makain. May bigas pa naman po, ma. Gagawin ko na lang pong lugaw. Mahinahong sagot ni Colleen. Lalagyan ko na lang po ng luya at ng asin. Napabuntong hininga si Grace. Sige, hayaan mo mamaya. Magkakapera naman tayo. Bibili ako ng masarap na ulam. Nagpahiram naman si Angie. Sinabi kong wala talaga tayong makain ngayon. Medyo nagipit sa budget. Tipid na ngumiti si Colleen at tumungo na lang. Naiintindihan niya naman. Hindi naman siya nagrereklamo. Sa murang edad, alam naman niya na may mga pagkakataon na nagigipit sila. Gayunpaman, kahit na dumanas sila ng ganoon, hindi naman hinayaan ng Diyos na manatili sila sa ganoong posisyon. Gumagawa pa rin ang may kapal ng paraan para pagpalain silang pamilya. Nakakuha na ang ama nilang si George ng kontrata bilang seaman at aalis na sa Makalawa. Kaya ang mga natitirang araw, sinusulit na nila. Ilang buwan din kasi ang hihintayin bago nila muling makita si George. Hindi pa naman sila sanay magkakapatid na matagal mawalay sa ama. Lahat kasi sila ay papa's girl. Halina kayo mga anak, kakain na tayo. Nakangiting sabi ng tatay nila. Umupo silang lahat sa lamesa at kanya-kanyang mangkok. Maingat na ibinahagi ni Colleen ang ulam para sa kanilang magkakapatid. Mas marami kina Lara at Denise at kakaunti sa kanya. Hindi naman kasi siya masyadong mahilig kumain. Ate, kain ka pa? Pabulong na sabi ni Denise at iniusog pa ang mangkok. Umiling si Colleen. Kaunti lang ang kaya kong kainin. Saka alam ko naman na mas marami kayong kumain kaya paubaya ko na sa inyo. Mahinang natawa si George, bagaman may lungkot pa rin sa mga mata. Parang nanay ka na talaga, Colleen. Alagaan mo ang mga kapatid mo, ha? Palagi mong alalayan ang mama ninyo kapag nasa barko na ako. Tipid na lang siyang ngumiti. Nakakagaan ng dibdib na napansin siya ng kanyang ama. Pero masakit din. Hindi niya naman ginustong maging parang nanay sa mga kapatid. Sa mura niyang isipan, naintindihan niya na mabigat maging isang ina. Kinagabihan, nang tulog na ang mga kapatid niya, tinawag siya ni George. Halika, tuturuan kitang makipag-video call.
Nakangitim tong sabi habang hawak ang cellphone na bagong bili. Agad namang lumapit si Colleen, halatang sabik at kabado. Hindi siya sanay sa mga ganoong bagay. Kung hindi pa kasi aalis ang kanyang ama, hindi pa sila magkakaroon ng cellphone. Mama niya lang naman ang mayroong cellphone. Kaya nang mahawakan niya yon, para bang may kakaibang hiya na sumiksik sa dibdib niya. Binuksan ni George ang cellphone at ito mismo ang nagpakita kung papaano. Maingat nitong pinindot ang mga icon at ipinaliwanag ang bawat hakbang. Ganito anak, kung gusto niyo akong makita ng mga kapatid mo habang nasa barko ako, pindutin mo lang to. Makikita mo ang mukha ko at maririnig mo ang boses ko. Parang hindi na ako ganun kalayo kapag ganoon. Sa gilid ng sofa, nakaupo si Grace, tahimik na pinagmamasdan sila. May ngiti sa mga labi nito, ngunit may bakas ng lungkot sa mga mata. Alam siguro nito na yon ang pinakamasakit na bahagi, ang maghanda sa pag-alis ng padre di pamilya. Ngumiti si George. Para kapag nasa laot na ako, ganito tayo. Kahit malayo ako, makakausap ko pa rin kayo. Binigyan ko kayo ng cellphone ha. Gamitin nyo ng maayos. Baka mamaya maadi kayo sa cellphone at hindi na kayo makinig sa mama ninyo. Umiling agad si Colleen, halos nagmamadaling sumagot. Hindi po. Promise po, Papa. Napatawa si George. Mabuti kung ganun. Ikaw pa naman ang panganay. Huwag mo rin hayaang magtalo ang mga kapatid mo. Dapat tulungan mo si mama ninyo. Napayuko si Colleen at naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanya. Bata pa siya, pero ramdam na niya ang bigat ng pagiging panganay. Papa, mahina niyang tawag. Bakit po ba kailangan mong umalis? Hindi po ba pwede dito na lang ikaw magtrabaho? Sandaling natahimik si George. Kita sa mukha nito ang sakit. Pero agad namang pinilit ngumiti. Kung may maayos lang na trabaho dito, hindi ako aalis anak. Pero gusto kong siguraduhin na may future kayo. Gusto kong mapagtapos kayo lahat. Huwag mong isipin na iniiwan ko kayo. Ginagawa ko naman to para sa kinabukasan yung tatlo ng mga kapatid mo. Namilog ang mga mata ni Colleen at pinipigilang umiyak. Pero paano po kapag na-miss ka po namin? Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Kaya nga nandito ang cellphone. Para hindi niyo ako ganong namimiss. Kapag malungkot ka, tawagan mo ako. Kahit wala akong masabi, gusto kong marinig ang boses niyo. Talaga po? Biglang nagliwanag ang mukha ni Colleen. Kahit araw-araw po? Napangiti si George. Tiningnan si Grace na agad namang tumango. Oo, kahit araw-araw anak. Pagkatapos, inabot ni George ang cellphone kay Colleen. Sige, subukan mo. Tawagan mo ako dito sa aking account. Kinakabahang pinindot ni Colleen ang mga button. Mali-mali pa ang kanyang pagpindot, kaya minsan nababalik niya sa menu. Papa nawala. Tama lang yan, natututo ka. Tawa ni George. Dahan-dahan nitong itinuro ulit ang tamang pindot. Ayan, pindutin mo to tapos hintayin mo. Biglang lumitaw ang mukha ni George sa screen, kahit nakaupo lang siya sa tapat ni Colleen. Napanganga siya, halos malaglag ang cellphone. Papa, kita na kita dito. Kaya lang maingay at putol-putol. Tumawa ng malakas si George. Nandiyan lang naman ako sa harap mo. Kaya ganyan ang signal. Pero hindi makapaniwala si Colleen. Pero parang magic po. Parang nasa TV ka, Papa. Ganyan anak. Pag nasa barko na ako, ganyan din. Para akong nasa TV. Napatawa naman si Grace. Magiging artista ang papa mo sa screen. Nagniningning ang mga mata ni Colleen. Papa, pwede ba kahit saan, kahit nasa dagat ka na? Oo naman, pero minsan baka mahina ang signal, kaya maghintay ka lang kapag hindi agad sumasagot. Tumango siya at pinipilit intindihin iyon. Papa, kapag hindi kayo sumagot agad, iisipin ko na busy po kayo sa trabaho. Hindi ko iisipin na nakalimutan niyo kami. Napalunok si George. Hindi ko kayo makakalimutan. Kahit anong mangyari, kayo ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Sa sandaling yon, hindi na napigilan ni Colleen ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Mabilis niya yung pinunasan
ayaw ipakitang umiiyak siya. Papa, promise niyo po na uuwi kayo ha? Promise anak, sagot ni George. Hindi ako papayag na hindi ko kayo ulit makita. Magtatrabaho lang ako, pero uuwi rin ako. Lagi mong tatandaan yan. At sa yakap na yon, dama ni Colleen ang lahat ng bigat at pagmamahal. Habang pinipikit niya ang mga mata, alam niyang darating ang araw na cellphone na lang ang magiging tulay nila. Sa mga lumipas na araw, sila na nga lang ang magkakasama sa bahay. Kaya kahit bata pa, ginagawa ng mature ang pag-iisip. Opo pa, sagot ni Colleen nang makitang lumitaw sa screen ng cellphone ang papa nila. Kahit malabo, gwapo pa rin. Mahinang tumawa si George. Ha, mambobola ka na. Pero salamat, huwag kang iiyak ha. Malayo man ako, kasama niyo pa rin ako dito. Baka umiiyak ka na naman. Kapag malungkot ka, baka mahawang mama ninyo. Dahil naging seaman ang kanyang papa, kahit papaano ay guminhawa na ang buhay nila. Tipid at masinop din naman ang nanay niyang si Grace, kaya talagang nakakaipon. Yun nga lang, habang umaangat ang buhay, parang unti-unti na rin niyang hindi nakakasalamuha ang mga kamag-anak nila. Nagkikita naman taon-taon pa rin, pero ramdam niyang pati sa samahan, nagkaroon ng pagbabago. Hindi niya lang matukoy kung ano. At sa lahat ng pagbabagong yon, nararamdaman din ni Colleen. Inayos ni Colleen ang kanyang buhok sa harap ng maliit na salamin na nakapako sa dingding. Hindi siya sanay na masyadong nag-aayos ng sarili. Lip gloss at maayos na suklay lang kadalasan ay sapat na. Pero ngayong araw, kumakabog ng malakas ang puso niya. Makikita na naman niya si Martin. Hindi tulad ng ibang lalaki sa kanilang klase si Martin. Tahimik ito, masipag mag-aral, at may dignidad sa kabila ng simpleng pananamit. Wala itong mamahaling sapatos o gadget, pero ang ngiti ay tapat at umaabot sa kanyang mga mata, at sapat na yun kay Colleen. Colleen! Tawag ni Grace mula sa kusina. Bumaba ka nga rito! Kumunot ang noo ng dalaga. Pinisil niya ang kanyang palad para kumalma bago bumaba. Paglapit niya sa hapag, nandoon na si Martin, nakatayo at bitbit ang luma nitong bag. Kita pa rin ang hiya sa mukha nito, pero halatang may respeto sa bawat kilos. Magandang hapon po, tita. Magalang na bati ni Martin sa bayuko. Ngumiti si Grace pero tipid. Magandang hapon, kumain ka na ba? Opo tita, salamat po. Mabilis na sagot ng binata. Nagpilit ngumiti si Colleen pero agad niyang naramdaman ang talim ng tono ng kanyang ina, ang paraan ng tingin nito kay Martin mula ulo hanggang paa. Sa kupas na uniforme, sa lumang sapatos. Maupo ka muna, kakain pa itong anak ko. Wika ni Grace na parabang sinusubok ang binata. Maingat na umupo si Martin. Umupo naman si Colleen sa tabi nito, pasimpleng tumingin sa ina. Nasa high school na siya at pinapayagan naman na magkaroon ng boyfriend. Yun nga lang, syempre, marami pa ring paalala. So, Martin, panimula ni Grace habang nakahalokip-kip. Narinig ko magaling ka raw sa klase. Consistent honor student ka. Opo tita. Nahihiyang tugon ni Martin. Napangiti naman si Colleen. Tinutulungan niya nga po ako palagi, ma. Medyo tamad ako mag-aral, kaya siya po palagi ang nagpupush sa akin. Mabuti, sagot ni Grace. Pero hindi lang naman sa talino sinusukat ang isang tao. Importante rin ang pinagmulan. Nanikip ang dibdib ni Colleen. Pinagmulan. Alam niya ang ibig sabihin ng kanyang ina. Narinig niya kasi yon mismo sa nanay niya. Payag na mag-boyfriend siya pero inaasahan siyang hindi seryoso dahil wala naman nga raw ka-proud-proud sa buhay ni Martin. Anak ng isang tricycle driver at labandera si Martin. Marangal na trabaho pero hindi sapat para sa pamantayan ng kanyang ina. Para bang may mali, para bang hindi sila galing sa hirap. Gayunpaman, hindi siya nagsalita tungkol sa bagay na yon. Ayaw niyang sumagot at mga tuwiran pa. Dahil kahit payag ang mga magulang niya na mayroon siyang boyfriend,
Inaasahan pa rin ng mga ito na hindi siya sobrang seryoso kay Martin. Pinayagan siyang mag-boyfriend para maka-experience, pero nilalait naman ang kanyang boyfriend kapag may pagkakataon. Kaya minsan, siya na lang ang nahihiya kay Martin dahil sa balimbing na ugali ng mama niya. "Ma," sabat ni Colleen at pilit na nakangiti. "Si Martin po lagi ang tumutulong sa akin sa assignments ko. Mabait po siya at hindi siya gaya ng ibang boys sa school." Nagpasalamat si Martin sa kanya sa pamamagitan ng isang tingin. Huminga ng malalim si Grace. "Hindi ko naman sinasabing masama siyang bata. Pero Colleen, ikaw ang ate. Basta palagi alamin niyo ang limitasyon ninyo. Dapat hanggang dyan lang kayo." Magalang na tumango si Colleen, pero sa loob niya, medyo nasasaktan siya para kay Martin. Hindi ba't iniisip din ni Martin ang kinabukasan? Hindi ba't kaya ito nagsusumikap sa pag-aaral ay para bumuo ng mas magandang bukas? Pero bakit may kaunting paghamak pa rin ang nanay niya? "Sorry sa mama ko sabi ni Colleen habang naglalakad sila papuntang school. "Si Papa hindi naman ganon, si Mama lang talaga." Ngumiti naman ang kanyang boyfriend. "Ayos lang, naintindihan ko naman. Alam kong ganon ang ugali ng mama mo. Siguro, nagpapaalala lang kasi syempre mga bata pa tayo. Baka iniisip niyang nagiging mapusok na tayong dalawa sa relasyon natin." Napabuntong hininga na lang siya. Kinagabihan, matapos umalis ni Martin, tahimik na nakaupo si Colleen sa kama habang nakayakap sa kanyang mga tuhod. Pumasok si Grace na may dalang mga tinuping damit. Tumingala si Colleen. "Ma, alam ko pong may mga ayaw po kayo kay Martin. Alam ko po kapag kausap niyo siya sa kaharap at nilalait naman kapag may nagtatanong, bakit po lagi niyo siyang kinakausap ng ganon? Para bang mali siya?" Inilapag ni Grace ang mga damit sa upuan at napabuntong hininga. "Anak, disiplina lang yan. Hindi lahat ng ngiti ng lalaki ay totoo. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka basta-bastang naniniwala." "Pero ma," mahina niyang sagot. "Iba si Martin, nakikita ko yon. Saka pumayag naman po kayo na magkaroon ako ng boyfriend." Umupo si Grace sa tabi niya at hinaplos ang kanyang buhok. "Hindi mo pa nakikita ang lahat. Bata ka pa. Kapag mahal ka, hindi lang siya mabait. Dapat kaya ka rin niyang ipaglaban at dapat kaya niyang ibigay ang kinabukasan mo. Pero dahil nga bata ka pa, huwag mo na munang isipin yan. Marami ka pa namang makikilala. Mas makakakita ka pa ng mayamang lalaki o yung lalaki na galing sa magandang pamilya." Nanikip ang lalamunan ni Colleen. "Pero ma, kailangan ba lagi ng pera o magandang pamilya ang basehan? Hindi po ba pwedeng magsikap si Martin? Hindi po ba sapat na matalino siya, na may pangarap siya?" Hindi agad sumagot si Grace. Tinitigan lang siya nito. "Sapat yon, oo, pero hindi sapat para sa mundo. Sa totoo lang anak, mahirap magsimula kapag wala kang hawak." Sa 3 taon nilang naging relasyon ni Martin, wala siyang narinig na maganda mula sa kanyang ina. Palaging sa ikabababa ng binata at nagigilty siya dahil hindi niya man lang maipagtanggol. Unfair na rin sa binata na wala namang ginagawang masama sa kanya. Ang tugtog ng graduation march ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa tenga ni Colleen kahit tapos na ang seremonya. Mabigat ang toga sa kanyang balikat, hindi dahil sa bigat mismo, kundi dahil sa lahat ng sinisimbolo nun. Sa pagtatapos, isang panibagong simula at ang tahimik na pamamaalam na alam niyang darating. "Congratulations, Colleen," mahinang sabi ni Martin. "Congrats din, Martin." Ngunit masakit ang dibdib niya. Sa likod ng kanyang ngiti, naririnig niya na ang boses ng ina. Ang matalim, walang tigil at walang palya na paalala na hindi ito ang lalaki na para sa kanya. Na hindi ito galing sa magandang pamilya. Kahit matalino, anak pa rin ang mahirap na para bang hindi sila mahirap dati. Masyado nang paulit-ulit hanggang sa naging bahagi na yon ng kanyang mga iniisip. Mahal niya si Martin pero pagod na siya. Pagod na siyang ipagtanggol ito. Pagod na siyang nakikitang tahimik na nakatayo si Martin sa harap ng kanyang ina. Maliit at tila kulang sa paningin nito.
Napapagod na siyang marinig ang salitang hindi sapat. Nang gabing yon, habang nagsasaya ang mga kaklase sa party at musika, naglakad si Colleen sa tabing dagat kasama si Martin. Nakapasok ang mga kamay ni Martin sa bulsa habang nakatingin sa mga alon. So, eto na pala yun. Tapos ng high school. Oo, mahina niyang tugon habang yakap-yakap ang sarili. Colleen, lumingon ito at hinanap ang kanyang mga mata. May aaminin ako, kahit ang hirap sabihin. Parang tumigil ang hininga niya. Alam kong aalis ka. Sa syudad ka mag-aaral at ako naman kailangan ng magtrabaho. Hindi na kaya ng pamilya ko kung puro aral lang ako. Mapait itong natawa at kinamot ang ulo. Ang dami ko pang pangarap pero kailangan ko munang tumulong. Gusto kong mag-abroad kahit saan basta makapagpadala agad. Tinitigan ni Colleen ang binata at dahan-dahang nadudurog ang puso. Alam niya na yon pero iba pa rin ang sakit kapag ito mismo ang nagsabi. Martin, nanginginig ang boses ni Colleen. Wala na ba talagang pwede? Lumambot ang mga mata ng binata. Kung pwede lang, ayaw ko sana maghiwalay tayo. Pero kahit hindi pa tayo nagkakahiwalay, ramdam ko na eh. Ramdam ko sa mga salita ng mama mo. Naninikip ang dibdib ni Colleen. Gusto niyang itanggi. Gusto niyang sabihin na hindi totoo. Pero ang totoo, lahat ng salita ng kanyang ina ay tapat at malinaw. Hindi kailanman itinago ni Grace ang hindi pagsang-ayon. Ipaglalaban kita, Martin, pabulong niyang sabi. Pero tama ka, napapagod na ako. Lagi na lang may mali sa'yo para sa kanya. Sorry Sorry sa mga natanggap mong salita sa mama ko. Okay lang yun. Mabagal itong tumango. Nakikita ko naman, tuwing naririnig ko siya, hindi ko na lang pinapakita. Pero masakit, Colleen. Masakit na para bang kahit anong gawin ko, kulang pa rin. Kinagat niyang labi at pinipigilang humagulgol. Tama ang binata. Siguro, tama lang na dito na rin tayo magtapos. Patuloy ni Martin, mahina pero matatag ang tinig. Pareho naman tayong may ibang landas. Ikaw, mag-aaral ka. Dapat hindi ka mahila pababa ng sitwasyon ko. Ako naman, magtatrabaho na. Baka balang araw, maayos ko rin ang buhay natin. Malay mo, may chance kung magtagpo tayo ulit at parehong single. Hindi na napigil ni Colleen ang sarili. Bumuhos ang kanyang luha. Hindi kita iniwan dahil ayaw na kita, Martin. Iniwan kita kasi gusto mo ring sumunod sa mama mo. Mahinang dugtong nito. Napailing siya. Hindi lang yon, kasi gusto kong tumigil na ang sakit. Gusto kong umalis nang hindi ko naririnig ang araw-araw na mali ka. Pero Martin, hindi ka mali. Walang mali sa'yo. Sa unang pagkakataon, nakita niyang kumislap ng luha ang mga mata ni Martin. Tumalikod ito at mabibigat ang paghinga. Salamat, Colleen. Kahit papaano, salamat kasi minahal mo ko kahit sandali lang. Unti-unti, inabot ni Martin ang kamay niya. Mainit, nanginginig, at tila desperado na maalala ang kanyang haplos. Pinisilyo ni Colleen na para bang kaya niyang magsalita gamit lang ang kanyang mga daliri. Pwede bang uhuling beses? Mahina nitong tanong at halos mabasag ang boses. Tumango si Colleen at bago pa siya makapag-isip, lumapit ito. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi yun gaya ng mga halik sa pelikula. Hindi yun perpekto, pero para sa kanila, puno yun ng pag-ibig, sakit at bigat ng pamamaalam. Pagkahiwalay nila, parang nawala ang laman ng dibdib ni Colleen. Para bang hinugasan ng dagat ang isang bahagi sa kanya. Pinilit ni Martin ang isang ngiti. Tahan na. Ayokong ito ang huling alaala ko sa'yo. Goodbye, Colleen. Tumango na lang siya. Goodbye, Martin. Nagtigil sila roon ng ilang sandali hanggang sa tuluyan ng lumakad palayo si Martin. Naiwan si Colleen sa tabing dagat habang tinatampal ng alon ang kanyang mga paa. Oo, bumitaw siya. Oo, pinili niyang tumigil na sa paglaban.
Pero sa sandaling yun, habang nananatili pa sa kanyang labi ang lasa ng huling halik, alam niya na hindi kahihiyan si Martin. Ito ang binatang nagbigay sa kanya ng pag-ibig na pinakapuro at pinakasimpleng anyo niyon. At kahit nagtapos ang kanilang kwento sa tabing dagat, dala pa rin niya yon habang tinatahak ang hindi tiyak na landas sa kanyang harapan. Sa lumipas na mga taon, wala siyang ibang ginawa kundi ang mag-aral. Sinikap niya pa rin maging mabuting anak sa mga magulang at mabuting ate sa kanyang mga kapatid. Nung araw na hawak ni Colleen ang kanyang college diploma, dama niya ang halong tuwa at bigat ng inaasahan. 2 taong walang tigil sa pagsakay ng jeep papuntang kolehiyo sa lungsod, mga gabing nag-aaral habang binabantayan ang mga kapatid, at mga madaling araw na gising para maghanda ng baon. Lahat yon ay nagbunga sa sandaling tawagin ang pangalan niya. Yan ang bunga ng sakripisyo natin, sabi ni Grace habang inilalapag ang platong may pansit. Hindi na tayo maghihirap, lalo na kapag nag-abroad ka na, Colleen. Napahinto si Colleen sa pagsubo at tumingin sa ina. Ma, hindi pa po sigurado. Kailangan ko pang mag-apply, mag-training. Gusto ko po munang maka-experience ng trabaho dito. Kumurap lang si Grace at itinaboy ang usapan gamit ang kamay. Ano ka ba? Maraming nangangailangan sa abroad. Madali na lang yan. Tutulungan ka namin basta may show money. May kakilala ako. Yung anak niya nasa Australia na. Doon ka rin dapat pumunta. Basta huwag mong kalimutan ang pamilya mo. Pinisil ni Colleen ang labi. Siyempre, hindi niya kakalimutan. Yun nga ang dahilan kaya siya nagpupursige. Pero ayaw niya lang nang binibigla siya. Kagagraduate niya pa lang, bumebuelo pa siya sa buhay. Pero may plano na agad ang mama niya para sa kanya. At hindi pa nga sigurado yon at binibida na agad sa mga kamag-anak nila. Oo, seaman na rin, mag-aasawa na nga. Natatawang sabi ng isang malayong kamag-anak nila. Balak ng 2 kasal. Sumingit agad ang mama ni Colleen. Nako, hindi na muna dapat nagpakasal. Itong panganay namin nakagraduate na yan. Sa awa ng Diyos, napatapos namin ni George. Mag-a-abroad na yan. Nakangiting sabi ng nanay niyang si Grace. Hindi niya nalang pinansin. Medyo naririndi lang siguro siya sa nanay niya na puro bida sa kanilang magkakapatid. Naiintindihan niya naman yon, pero minsan parang wala na sa hulog. Pumunta na lang siya sa mga pinsan niyang kasing edad niya. Nang makita niya ang tita niyang si Angie, agad siyang napangiti. Magaan kasi talaga ang loob niya rito. Parang tropa lang kung kausapin siya at malumanay pang magsalita. Hi Tita Ninang! Nakangiting bati ni Colleen. Napangiti ito at yumakap sa kanya. Ang laki-laki mo na talaga. Congratulations ha! Nakagraduate ka na raw. Apo, ano pang ginagawa mo? Tutulong po ako. Fruit salad. Sige, halika. Tulungan mo ako. Etong mga anak kong magagaling, sumama sa papa nila sa playa. Saad ni Angie. Natawa na lang siya. Para sa kanya, pangalawang magulang niya ang mga ito. Sa lahat kasi ng mga kamag-anak nila, mababait at wala siyang nakikitang kahit anong yabang. Kahit ang mga inutang nila noon, ayaw pabayaran at bigay na lang talaga. May pagtitipon kasi sila dahil sa golden wedding anniversary ng kanilang lolo at lola. Lahat ng magkakapatid, ambag-ambag para sa handa. Nagbigay ng 2 baboy ang tito Ninong Leon niya, kaya mas masagana ang handaan. Halos kaya na nilang pakainin ang buong nayon. Sa kanila, bigas, mga damit at mga decoration sa reception. Anak, bigyan mo naman sila ng upuan. Mahalagang bisita ang mga yan. Mga galing Maynila na malayo nating kamag-anak at maraming restaurant doon. Agad na tumayo si Colleen. Hinila niya ang 2 kahoy na upuan mula sa sulok ng sala. At maayos na inilagay yon sa tabi ng mahabang mesa kung saan nakahain ang maraming pagkain. Salamat iha. Ngumiti ang isa sa mga ginang mula sa Maynila bago umupo. Mahinhing tumango si Colleen. Apo tita, at saka siya umurong sa gilid ng silid. Doon siya umupo sa sahig at inipitan ang mga bata niyang pinsan. Mula roon, nakikinig siya.
Hindi maiwasang masagap ng kanyang tenga ang bawat salita mula sa masiglang boses ng nanay niyang si Grace. Ay naku Malu, buti na lang talaga, nakabili na kami ng lupa. Kaunti na lang, makakapagpatayo na rin kami ng apartment na paupahan. Nakangiting sabi ni Grace. At si Colleen, nakagraduate na. Papasok na raw muna siya sa kumpanya. Magalang na pumalakpak si Malu. Ay congratulations, ang sipag naman. Salamat po. Pinilit ni Colleen ang isang maliit na ngiti, pero agad din niyang ibinaba ang tingin sa mga batang nakayakap sa kanyang kandungan. Napatingin siya sa kanyang tita Nene, asawa ng kanyang tito Nico. Naghain ito ng pagkain sa lamesa. Hindi man lang ito nilingon ng mga malalayong kamag-anak nila. Hindi rin nag-abala si Grace na ipakilala ito. Napabuntong hininga na lang si Colleen. Gusto niyang palaging kasama ang mga kamag-anak, pero alam niya rin ang mga bad side nun. Kapag mas mababa at wala pang nararating, para bang tae sa paningin ng iba. Hangad niyang hindi ganoon ang mama niyang si Grace, na sana maalala man lang nitong ipakilala ang hipag kahit na wala pang nararating sa buhay. Gusto niya pa nga sana maging katulad si Grace ng tita Ninang Angie niya. Kasi kay Angie, mahirap o mayaman, sinasama nito sa lahat. Ayaw na palaging may naiiwan. Kailanman ay wala rin siyang narinig na masamang chismis tungkol dito. Pero may nagtanong, "Si Angie, nasaan si Angie?" Napalingon ang lahat sa pintuan ng kusina. Ilang saglit pa, lumabas si Angie ng simple pa rin katulad ng dati. Buhok na nakatali ng basta, blusa at kupas na maong. Walang pulbo o kolorete, pero dala ang magaan ng ngiti. Mayaman pero wala sa postura na mas nakakaangat. "Ayan siya!" sigaw ng isa. "Angie, aba kumusta ka na? Hindi ka nagbabago. Lalo kang gumaganda kahit medyo tumataba." Mahinang tumawa si Angie habang umuupo. "Nako, eto pa rin. Anak kasi ng anak kaya tumataba. Abala ako sa pag-aalaga ng mga matatanda sa amin at sa maliit naming tindahan doon." Kumikinang ang mukha ng mga bisita at nakikinig ng mabuti. Tinanong ng mga ito tungkol sa mga lupa, sa koneksyon at kung ano-ano pang bagay. Marami kasing lupain ang pamilya ni Angie sa lugar nito at parehong retired teacher ang mga umampon. Tiningnan niya naman si Grace na parang gustong sumingit sa usapan. Para bang hindi na makarelate ang nanay niya kaya wala nang imik. Tahimik na nakamasid si Colleen mula sa kanyang pwesto. Wala siyang pait sa puso, gustong-gusto niya si Angie. Yung init, yung gaan ng loob, at ang natural na paraan ng pagturing sa tao. Natural lang talaga sa tita Ninang niya. Kaya gustong-gusto ito ng lahat. Muling nagsalita si Grace, pilit na binabalik muli rito ang usapan. "Oo nga, pero syempre iba rin kapag nakabili ka ng lupa at nakapagpatapos ka ng anak. Hindi biro yon. Saka sariling dugo at pawis namin ni George. Hindi galing sa mga mana o yaman ng iba." Napangiti naman si Angie. "Kaya nga, ang galing-galing niya ni Kuya George, Ate Grace." Tumango ang mga bisita, pero ang usapan at ang init ng ngiti ay nanatili pa rin kay Angie at sa mga simpleng kwento nito. "Tita, totoo ba na marami ka pa rin tinutulungan sa barangay ninyo?" Tanong pa ng isa. Nagkibit balikat si Angie at mahinahong ngumiti. Kung may extra ibinibigay, hindi naman malaki pero sapat na. Ang importante may natutulungan. Ganon kasi ako pinalaki ng ninang ko at ng inay. "Yan ang gusto namin kay Angie," dagdag ng isa. "Hindi nagbabago kahit kailan." Tumawa ang nanay niyang si Grace. Kung pagtulong lang din, marami rin akong nagagawa. Hindi lang halata, kasi hindi naman namin yun ipinagyayabang. Hindi ba, Colleen? Naniga si Colleen. Napalingon ang lahat sa kanya. Inayos niya ang batang nasa kanyang kandungan at tipid na tumango. Opo, tumutulong po kami minsan." Kahit alam ni Colleen na walang ganoon, ayaw niyang magsinungaling. Pero ayaw niya namang ilaglag ang kanyang ina. Nanay niya pa rin si Grace kahit na medyo may pagkamayabang na. "See?" Taas noong sabi ni Grace.
Hindi lang si Angie ang marunong tumulong. Ngumiti ang mga bisita, pero bumalik pa rin ang init ng atensyon kay Angie. Maya-maya'y muling pumasok ang kanyang tita Nene. Hindi katulad ng ginawa ni Grace, walang pagdadalawang isip na tinawag ni Angie ang hipag at ipinakilala sa mga mahahalagang bisita. Dahil doon, tumayo na lang ang mama niya at umalis na roon. Sa pagkakataong iyon, gustong isipin ni Colleen na walang mali. Pero ang totoo, nababagabag siya sa pinakitang behavior ng kanyang ina. Ayaw niyang isipin pero pakiramdam niya para bang gusto ni Grace na mas nakakaangat sa lahat. Mama, parang ang plastic mo naman po sa part na tumutulong tayo. Mahina niyang sabi habang naglalakad sila pa uwi. Umismid naman si Grace. Nakakainis lang yang si Angie. Gusto niya parang siyang lagyang bida. Bahagya siyang napalingon kay Grace. Mama, parang hindi naman po. Wala naman tayong magagawa kung ang gusto po nilang hanapin ay si Tita Ninang. Umismid si Grace. Kahit na, no? Wala namang ipagmamalaki ang Angie na yan. Asa lang sa dalawang matandang umampun sa kanya. Saka si Leon ay hindi naman ginamit ang pag-aaral porke may kaya ang napangasawa. Ang papa niyo nagpakahirap. Ako nagtipid, naging masinop. Nakuha kung anong meron tayo ngayon dahil doon. Sila, pinaghirapan ba nila yon? Hindi na nagsalita si Colleen. Hinayaan niya na lang kaysa humaba pang usapan. Pero tumatagal na nakikinig, hindi maiwasan ni Colleen na hindi sumang-ayon. Para kasi sa kanya, wala namang ginagawa ang tita ninang niya. Saka walang problema kung hindi si Angie naghirap sa lahat ng yon. Hindi katulad nila na kailangan pang pamahalaan ng maayos ang perang pinapadala ng papa nila. Alam niya na bawat buhay ng tao magkakaiba. Hindi naman kasalanan ni Angie na pinalaki ito na may kaya sa buhay. Hindi rin kasalanan ni Grace na pinalaki itong salat sa buhay. Kaya hindi niya maintindihan kung anong pinaghuhugutan ng kanyang ina. Lumipas ang mga buwan, nakaalis na siya papuntang Australia sa tulong ng mga kakilala ng kanyang ina. Hindi naman mahirap ang pamumuhay nila. Kaya ang mga sinasahod niya, naiipon lang talaga. Magpapadala siya ng pera kapag gusto niyang ilibre trip abroad ang mga magulang niya. Kapag may babayarang tuition fee ang kanyang mga kapatid, send agad siya ng pera. Maayos ang buhay nila dahil marami namang naipon ang kanyang ina. Hindi na rin sumakay sa barko si George na matanda na. Kaya gusto na lang ni Colleen na magpahinga ito. Anak, dumating na yung padala mo. Nakabili na kami ng bagong refrigerator. Ang ganda. Saka washing machine na parang katulad sa laundry. Hindi na kami mahihirapang maglaba. Ipinakita pa ni Grace ang mga binili nitong appliances. Kumaway sina Lara at Denise sa screen at abot tenga ang mga ngiti. Napatawa si Colleen habang pinupunasan ang basang buhok gamit ang tuwalya. Buti naman ma, ayoko rin naman na mahirapan kayo sa paglalaba. Saka ang luma na ng ref natin. Sumilip si George bagong dating mula sa pamimili. Salamat Colleen, kumain din kami sa labas kahapon. Mahina siyang tumawa sa update ng kanyang pamilya. Masaya siya kapag nakakapag-abot sa mga ito. Hindi rin naman siya mauubusan. Kahit panganay siya at lumaki sila sa hirap, hindi niya naranasan ang mabigat na pasanin sa pagiging breadwinner. Nagtrabaho naman kasi ng maigi ang papa nila noon para maibigay pa rin ang mga pangangailangan nila. Kaya parang regalo na ang mga yon sa mga ito. Habang nagpapahinga, tiningnan niya ang mga post ng kanyang ina na nakatag sa kanya. Nakakain ulit kami sa mamahaling restaurant. Salamat sa 50,000 na padala ng anak naming si Colleen na nasa Australia. Alam naming barya lang yun sa'yo. Thank you Lord. Bahagyang napangiwi si Colleen. Mama talaga, kailangan pang sabihin kung magkano pinadala ko. Saka grabe naman sa barya lang. May kung anong kumislot sa loob ni Colleen. Para kasing ang pangit ng dating ng caption para sa kanya. Subalit hindi na lang niya sinaway. Baka maging big deal pa yun kay Grace. Saka parang masyadong petty kung sisitahin niya pa. Lumipas ang buwan, naging taon, trabaho, ipon at padala. Yon ang naging ikot ng buhay ni Colleen. Unti-unting umaangat ang buhay nila at para sa kanya, blessings ang lahat ng yon.
Kaya minsan, kapag may pagkakataon, tumutulong siya. Isang gabi, nakaupo siya sa makipot na kama, hawak ang cellphone, nag-i-scroll sa mga larawan ni Denise. College na ito at isang nursing student. Nakalagay sa caption, "Thanks to ate, I get to study." Uminit ang dibdib ni Colleen. Yun ang halaga ng lahat ng ginagawa niya. Okay na sa kanya na ma-appreciate ng mga ito ang mga bagay na ibinibigay niya. Maya-maya'y tumunog ang kanyang cellphone. May chat mula kay Grace. "Anak, nag-book ako ng flight namin ng papa mo papuntang Singapore para sa anniversary namin ng papa mo. Salamat sa padala mo. Hindi ko akalain na mararanasan namin ito." Ngumiti naman si Colleen. Siya mismo ang nagpilit na regaluhan ng trip ang mga magulang. Gusto niya kasing makaranas ang mga ito, lalo na ang kanyang ina. Napuno siya ng pagmamalaki. Yun ang isa sa mga pinangarap niya. Tipong hindi na magtitipid ang nanay niya para lang makuha ang mga bagay na gusto nila. Naging mabuting ina naman ito sa kanilang magkakapatid. Hindi perpekto, pero ginawa pa rin ang lahat para sa kanilang pamilya. Ngunit unti-unti may gumapang na pagkailang at tila pagbabago. Unti-unting humina ang lolo at lola nila. Kaya sa mga gastusin ng mga magkakapatid, nagkakakwentahan pa. Ang mga magulang niya, mas higit na tumutulong na. Nasa Saudi na kasi ang tito Ninong Leon niya at naghirap na rin ang tita niyang si Angie. Ang balita niya, nakiagaw ang mga tunay na pamangkin ni Angie at naubos ang mana dahil sa pagpapagamot ng dalawang matandang kumupkup dito. "Anak, pasensya ka na. Ito naman kasi mga kapatid ng tatay mo, mga walang kwenta. Tayo lang ang nakapag-abot ng pera sa pagpapa-opera ng lola ninyo," imporma ni Grace sa kanya. Marahan siyang tumango. "Okay lang naman po, may ipon naman po ako, saka si lola naman po yun. Isa pa, naiintindihan ko naman po kung wala nang maiabot ang iba kasi wala pong pera. Tayo po ang may pera ngayon, kaya paluwagan na lang natin." Hindi naman nagsasalita ang kanyang ama, kahit mga kapatid nito ang usapan. Ayaw din kasing intindihin ni George, kaya mga tita niya na mga asawa ang nag-uusap-usap. "Pero hindi naman pwedeng lagi tayong naglalabas ng pera. Yang si Anton, seaman din naman yan. Mas mataas pa nga sa papa ninyo. Dalawa lang din ang anak. May naipon ba?" "Wala. Puro kasi sabong kapag umuuwi. Si Nico kahit na sabihing mangingisda lang gumawa ng paraan. Yang si Leo nasa abroad naman. Wala akong pakialam kahit naghirap sila. Ang akin, intindihin nila ang mga magulang nila. Hindi yung tayo lang. Si George lang dahil hindi lang naman tayo ang kamag-anak." Hindi siya gaanong nagsalita. Hindi niya kasi alam kung ano ang sasabihin. Nasa ibang bansa siya at wala siyang gaanong nalalaman sa mga nangyayari sa Pilipinas. Umaasa lang siya sa mga naririnig at ang mga naririnig mula lang din naman sa kanyang ina. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-uwi niya. Mas mabigat ang hangin sa Pilipinas kaysa sa natatandaan ni Colleen. Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa maleta habang lumalabas ng airport. Kumakabog din ang dibdib sa pananabik. Matapos ang ilang taong halos walang tigil sa trabaho sa Australia, nakauwi na rin siya. Unang nakakita sa kanya ay sina Lara at Denise na kumakaway at sumisigaw. "Ate! Ate!" Tumakbo ang dalawa at yumakap sa kanya. "Namiss ko kayong dalawa." Nasa likuran ng mga ito, sina Grace at George. Inabot agad ng papa niya ang kanyang mga gamit at maleta. Si Grace naman, lumapit kay Colleen at niyakap siya ng mahigpit. Puno ng tawanan ang mga unang araw ng bakasyon niya. Kumain si Colleen ng adobo hanggang sa sumakit ang tiyan. Natulog na magkakatabi sila Lara at Denise sa kama. At nakinig sa mga kwento ng mga ito hanggang mag-umaga. Pero nang humupa ang unang kasayahan, napansin niya ang mga aninong nakatago sa ilalim ng init at ng pagsalubong. Ang unang pahiwatig ay sa birthday ng pinsan niyang si Maricel. Dumating si Colleen dala ang kahon ng imported na tsokolate mula sa Sydney. "Pasalubong, happy birthday! Nilapag ko na rin ang regalo mo. Happy 18th birthday!" Magalang yung tinanggap ni Maricel, pero may kumislap sa mga mata nito na hindi maipaliwanag. "Salamat, Ate Colleen."
Ganon din ang iba, nakangiti pero hindi umaabot sa mga mata. May nakikipagkamay pero may pag-aalinlangan. Dati, natatandaan niya, halos lamunin siya ng yakap. Paulit-ulit na tinatanong tungkol sa buhay niya, simple man o mahirap. Ngayon, parang tinatanggap siya pero may distansya. Para bang pinaplastik na lang siya. Pinilit niya yung ipagsawalang bahala. Siguro nahihiya lang ang mga ito. Baka naninibago pa sila sa isa't isa. Pero nanatili ang pakiramdam na parang may nag-iba. Denise, gano'n na ba talaga ang mga pinsan natin? Hindi napigilang tanong ni Colleen habang nakaupo sila sa bagong balkonahe ng kanilang bahay. Ano ang meron sa kanila ate? Sagot ni Denise habang nakatingin pa sa hawak na cellphone. Napakagatlabi si Colleen, pinagmamasdan ang dilim na unti-unting nilalamon ng langit. Ewan ko, para kasing ang layo na nila. Dati, ang lapit natin sa isa't isa. Malapit tayo sa lahat at ganun din sila sa atin. Tuwang-tuwa tayo kapag nagkikita kahit simpleng handaan lang. Saka yung ibang kamag-anak natin, ayokong mag-isip ng masama pero bakit pakiramdam ko, parang pinaplastik na lang tayo. Okay naman sila sa isa't isa, pero bakit parang sa atin lang meron silang distance? Tumingin saglit si Denise, saka nagkibit balikat. Hindi ko din alam ate Colleen, baka kaya ganun kasi ilang taon na tayong wala sa isla. Nasa bayan na tayo tapos ikaw nasa abroad. Siguro tumatanda na rin tayong magpipinsan, busy na lahat. Ako nga, hindi ko pa ma-realize kung hindi mo sinabi. Pero bakit? Feeling mo pinaplastik tayo ng mga kamag-anak natin? Hindi sinagot ni Colleen. Ayaw niyang palakihin ang nararamdaman. Ayaw din niyang magsimula ng kwento at baka makarating pa sa iba. Pinilit niyang umiti at ibaling sa iba ang usapan pero hindi maalis ang bigat sa puso niya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, muling bumalik sa isip ni Colleen ang iniisip niya kagabi. Hindi niya na napigilan ang bibig. Maingat niyang bungad habang nagsasali ng kape sa tasa. Napapansin niyo po ba? Parang hindi na katulad ng dati ang mga kamag-anak natin. Hindi na kasing saya kapag magkakasama tayo. Tumingin si Grace mula sa kabilang dulo ng mesa at nakataas ang kilay. Ano na naman yung iniisip mo, Colleen? Masyado kang sensitive. Natural lang yon. Lahat ng tao nagbabago kapag may kanya-kanyang buhay na. Saka may pamilya tayong sa atin. May pamilya rin silang kanila. Kahit magkakamag-anak, may distansya talaga. Pero sabat ni Denise, kahit ako po minsan nararamdaman ko yon. Parang hindi na ganong ka-warm yung kapag nagkikita. Umirap si Grace sabay lagok ng kape. Hay nako, sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng tao matutuwa sa tagumpay ninyo. Huwag kayong magpaka-naive. Kahit anong bait nyo, kahit anong tulong, may masasabi at masasabi ang iba. Ganon talaga ang mga inggit, palibhasa sa inyong magpipinsan lahat. Kita naman na mga anak namin ni George ang successful. Hindi napigilang magsalita ni Colleen. Hindi naman po siguro ganon. Saka mas maganda po na hangarin po natin na maging successful ang iba. Mas successful siguro po kami kasi mas matanda po kami at mas nauuna. Umismid naman si Grace. Basta. Magandang pagpapalaki namin sa inyo at nabibigay namin ang pangangailangan ninyo. Okay na yon. Hayaan mo na sila sa mga buhay nila. Mga mayayabang kasi kaya tingnan mo at kinakarma. Kumunot ang noo ni Colleen. Gusto niyang kontrahin yon pero nanahimik na lang siya. Dahil sa totoo lang, kailanman ay wala siyang nakita ni isa sa mga kamag-anak niya ang mayabang. May mga hindi magagandang ugali pero wala naman siyang nakitang kahambugan. Madali ring lapitan sa oras ng pangangailangan. Kaya nga ipinagmamalaki niya palagi sa iba ang mga kamag-anak nilang hindi toxic. Kinahapunan, dumaan ang tita Ninang Angie niya. Agad na sumilay ang ngiti ni Colleen. Tita Ninang! Masayang bati niya at agad na yumakap dito. Wala po si Mama, may pinuntahan pa. Ganun ba? Kakausapin ko sana regarding sa mga bayarin sa ospital ng lolo mo. Ikaw na, kumusta ka na? Nabalitaan ko, madami na raw ang naipon mo sa Australia. Ang galing mo. Ani Angie, may lambing at walang halong yabang.
Nako, tita, sakto lang po. Mahirap din naman kasi doon. Sagot ni Colleen, ngiti na ngiti, pero nahihiya. Kahit na, nakakabilib pa rin. Tugon ni Angie. Mag-asawa ka na. Hindi ka pa ba nakakahanap ng asawa roon? Natawa naman siya. Wala pa po sa isip ko yon. Gusto ko pong mag-enjoy muna. Ang ganda ng bahay ninyo ngayon. Papuri ni Angie habang pinagmamasdan ang bagong pinturang dingding. Oo, sagot ni Grace na kararating lang. Gawayan ni Colleen, siya na kasi ang nakakaangat ngayon. Parang kumurot sa puso ni Colleen ang huling sinabi. Napatingin siya kay Grace saka kay Angie na tahimik lang at pilit nang umiti. Nag-usap pa ang mga ito nang makapasok sa loob. Hindi na rin naman siya masyadong nakinig. Tungkol lang naman kasi yon sa mga lupa na paghahatian ng mga kamag-anak niya. Nang makaalis si Angie, hindi na nakatiis si Colleen. Mahinahon niyang sabi. Bakit po parang may galit kayo kay Tita Ninang? Napakunot ang noo ni Grace. Wala akong galit. Pero hindi mo ba nakikita? Lahat ng tao laging si Angie ang hinahanap. Si Angie ang pinupuri. Ako, lahat ng hirap ko, lahat ng ginawa ko para sa inyo, hindi nila pinapansin. Natigilan si Colleen. Doon niya mas malinaw na nakita. Hindi ang mga kamag-anak niya ang tunay na problema. Ang nanay niyang si Grace ang siyang palaging sumisigaw ng insecurities kahit hindi naman tinatapakan ng ibang tao. Kinagabihan, habang magkakasama silang magkakapatid sa sala, muling napag-usapan ang pakiramdam nila sa pamilya. Ate, sabi ni Denise habang nakahilig sa sofa. Alam mo, baka tama si Mama. Baka naiinggit lang sila. Umiling si Colleen. Hindi sila ganun. Naalala mo ba nung walang-wala pa tayo? Sila rin ang tumulong sa atin. Hindi sila naging madamot. Hindi sila naging masama. Isang hingi, hindi na tayo pahihirapan pa. Hindi na nga sinisingil sa atin ang mga utang natin noon. Wala rin akong narinig na kahit anong sumbat mula sa kanila. Sila rin ang tumulong sa atin kung bakit nakasakay si Papa sa barko. Kung may nagbago man, siguro tayo na rin yon. Naging busy, naging abala, nag-iba ng lugar. Mas gusto ko pang tanggapin yon. Tahimik sa Denise, tila iniisip ang sinabi ng ate niya. So, sa tingin mo, hindi sila nagpa-plastic? Humugot ng malalim na buntong hininga si Colleen. Baka ako lang ang nag-overthink, pero hindi ko mapigilang manghinayang kasi nung dati ang saya-saya natin kapag magkakasama. Ngayon, parang laging may distansya. Umupo si Lara, ang bunso nilang kapatid na kanina pa palang nakikinig. Normal lang siguro na magbago ang family dynamics, pero ate, tama ka. Hindi toxic ang mga kamag-anak natin. Kahit papano, sila pa rin ang sumalo sa atin noon. Habang nakahiga siya sa kanyang kama kinagabihan, hindi mawala sa isip niya ang imahe ng kanyang ina at ng kanyang mga kamag-anak. Naalala niya ang masasayang pagtitipon noong mga bata pa sila, ang halakhakan, ang mga larong walang patid, ang amoy ng inihaw na isda sa dalampasigan. Ngayon, lahat yon ay parang alaala na lang. Hindi niya alam kung babalik pa. At sa tahimik na sandaling yon, pinili niyang manalangin na lang na sana kahit nagbabago ang panahon, manatili pa rin ang ugat ng pagmamahalan sa kanilang buong angkan. Kinagabihan, nakaupo si Colleen sa mahabang hapag kasama ang mga kamag-anak. May usap sila tungkol sa paaralan, trabaho at mga kamag-anak. Ngunit si Grace dinalang usapan sa mas matalim na direksyon. Nakakaawa naman kayo, ani Grace, medyo malakas ang boses. Hanggang ngayon, hirap pa rin. Si Colleen nakakaipon na at may pera na talagang sa kanya. Hindi naman mahirap kung masipag ka. Yang si Kuya Anton din naman kasi, lulong sa sabong, tapos nagpapadialysis pa ng mga magulang mo. Tahimik ang lahat. Si Tita Lorna, na ina ni Maricel, ay napilitang ngumiti. Ganun talaga. Minsan, malas sa trabaho. Pero okay lang, importante, buo pa rin ang pamilya. Umismid si Grace. Malas, o baka tamad lang. Kung gusto may paraan, di ba Colleen? Napatigil si Colleen at ramdam ang lahat ng matang nakatingin sa kanya.
Nanuyo ang kanyang lalamunan kasi ayaw niyang sumang-ayon sa nanay niya. Pero ayaw niya rin naman na ipahiya ito. Naalala niya pa nga ang mga gabing si Tita Lorna ang nag-aabot ng bigas at ulam sa kanilang kusina. Kahit kapos din naman ang mga anak nito. Mahinang umubo si Colleen bago sumagot. Ma, hindi naman po ganon. Hindi lahat ay pare-pareho ang pagkakataon. Iwinasiwas ni Grace ang kamay at walang pakialam. Ay, ewan ko sa inyo. Ako, ayoko na talagang bumalik sa panahon na nakikisuyo tayo. Nakakahiya. Parang kutsilyong bumaon ang mga salitang yon. Nawala ang ngiti ni Lorna at nakatingin na lang sa plato. Naninikip ang dibdib ni Colleen. Nakakahiya. Noon, ang mga tito at tita niya ang nagpapakain sa kanila. Ang mga ito ang nagbigay ng walang hinihinging kapalit at hindi sila ginigipit. Kaya paano naging nakakahiya iyon? Pag-uwi, hinarap ni Colleen ang ina. Ma, maingat niyang simula at naupo sa gilid ng bangkong kawayan. Bakit mo naman po sinabi yun kay tita? Parang minamaliit mo sila. Nakatingin si Grace sa perang ibinigay ni Colleen para sa gasto sa bahay. Totoo naman. Kung nagsipag sila, hindi sila maghihirap. Hindi katulad natin, nagsakripisyo at tingnan mo, gumanda ang buhay natin dahil sa disiplina. Pero ma, nanginginig ang tinig ni Colleen. Nakalimutan mo na po ba? Sila ang tumulong sa atin dati. Si Tita Lorna, ilang beses nagbigay ng bigas. Si Tito Ninong, kapag nauospital si Denise, madali nating natatakbuhan kapag kailangan po natin ng pera. Si Tita Ninang Angie, sobrang bait po sa atin. Hindi nila tayo tinuring na pabigat. Pero ngayon, parang wala lang po yun sa inyo. Naningkit ang mga mata ni Grace. At anong gusto mo? Magpasalamat pa rin ako habang buhay? Hindi ko nakasalanan kung naiinggit sila ngayon. Ako lang naman ang nagsasabi ng totoo. Sa pagpapagamot nga ng lolo at lola mo, wala silang maiabot. Tapos may naririnig pa akong sinasabi nila, nakakamkamin ko ang lupa. Bakit? May karapatan naman ang papa niyo roon. Kumunot ang noo ni Colleen. Ano pong tungkol sa lupa? Lumagok ng tubig ang kanyang ina. Ano pa? Di ako pa ang minamasama. Ako nag-alaga sa lolo at lola ninyo at kami ng papa mo ang gumastos. Pero ang sabi nila ginagawa daw namin yung kasi gusto daw naming kami ng mga lupa ng itay. Bakit? May share naman ang tatay mo doon na. Sa kababayaran naman sila. Gusto lang naman namin, kami na ang bumili kung ipagbibili nila. Para sa atin na yung mga lupa, kaso ayaw nila. At ang sabi, dadagdag lang sa kayabangan ko. Hindi na nakaimik si Colleen. Wala naman kasi siyang alam sa mga bagay na yon. Ayaw niya rin naman gaanong mangialam. Hindi niya naman kasi talaga alam ang buong kwento. Sa bakasyong iyon, sinulit ni Colleen na kasama ang kanyang pamilya. Pero habang naglilibot sa kanila, bahagya siyang natigilan nang makita si Martin. Dala nito ang tricycle at bumibili ng mga kurudo sa tita niya. Ang ganda naman ho ng tanawin dito, Aling Lorna. Biglang bulalas ni Martin, tumingin sa dagat pero tumingin din sa kanya. Agad naman siyang na-conscious. Ibinaba niya ang mga paasaduyan at isinarado ang librong binabasa. Hi, kumusta? Napangiti naman ang binata. Okay lang, ikaw kumusta? Hiyang ka sa ibang bansa, medyo pumuti ka. Siguro may puti ka ng boyfriend ano? Agad nag-init ang mga pisngi ni Colleen. Wala. Ayoko sa maputi. Alam mo naman yon. Mahinang humalakak si Martin. Alam ko. Oo nga pala. Tall, dark, handsome nga palang gusto mo. Kaya mo nga ako naging ex-boyfriend, di ba? Napanguso naman si Colleen at bahagyang nailang. Muling tumawa ang binata. Joke lang. Pero sa totoo lang, masaya akong nakita ka ulit. Na masaya at naaabot ang mga pangarap mo. Tipid siyang napangiti. Salamat ah. Ikaw, kumusta ka na? May kinang ng pinaghalong saya at lungkot sa mga mata nito. Eto, nagtatrabaho para sa pamilya. Hindi na tuloy ang pag-abroad. Baka sa 1 taon pa. Welder ako ngayon sa bayan kaya kahit papano nakakatulong sa mga kapatid ko. Mata niya itong tiningnan. Alam niyang matalino si Martin. Mataas din ang pangarap nito. Pero dahil inaasahan pa ng 5 kapatid,
talagang nagpaubaya na muna. May balak ka pa bang mag-aral? Sayang naman ang talino mo. Hindi napigilang sabi ni Colleen. Napangiti naman si Martin. May balak pa rin naman, pero saka na siguro kapag nakapagpatapos na ako ng 2 kong kapatid. Para at least tulungan kami habang nag-aaral ako. Marahan namang tumango si Colleen. Maganda na kahit mabigat ang responsibilidad na dinadala nito, hindi pa rin sinusukuan ng pag-aaral. Nanghihinayang lang naman kasi siya. Sayang ang galing nito kung magpipigilan lang ng mga pasanin sa buhay. Maya-maya ay nagpaalam na rin naman ang binata. Kahit na ganoon lang, parang nabuhayan ang puso ni Colleen. At hindi niya maitatanggi na kahit lumipas na ang mga taon, talagang wala pa rin nakakahigit kay Martin sa puso niya. Bago bumalik sa Australia, namatay na ang kanyang lola. Dahil doon, nagsama-sama na naman silang magkakamag-anak. Simple lang dapat iyon, pero hindi niya maintindihan kung bakit parang nagiging magulo ang lahat. Ang dating masasayang samahan, bigla na lang nagkaroon ng mga bitak. Kapag may pumanaw, puro kwento ang naririnig ni Colleen sa paligid. Kaso, sa halip na namatay ang pinag-uusapan, si Ramon na second cousin ang nasa sentro ng atensyon. Mahina ang boses niya kumpara sa malakas na usapan sa paligid. Alam nyo naman, bro, naghahanap na ako. Ani Ramon, pilit ang ngiti. May nag-offer sa akin ng OJT. Medyo malayo lang pero ayos na rin muna. May ilang ulo ang tumango. May isang tita na nagmungkahi ng numero ng kakilala. Isang pamangkin ang nag-alok na tanungin ng kaibigan kung may bakanting trabaho. Dapat sana'y puno ng simpatya at praktikal na tulong ang usapan. Ngunit ang tawa ni Grace ang bumasag sa usapang iyon. OJT, sabi ng mama ni Colleen. Bakit hindi niya iniisip na mag-ipon, magplano? Puro tambay lang kasi ang ginawa. Maaga pang nakabuntis. Kung gusto, may paraan. Nawala ang ngiti ni Ramon. Kitang-kita niya kung paanong nainis ang mga kamag-anak nila sa kanyang mama. Pilit na lang talagang tinatago. Ramdam ni Colleen ang dugo na umakyat sa kanyang mukha at ang init ay kumalat hanggang leeg. Ma, hindi niyo dapat sabihin yon. Biglang bulalas ni Colleen bago niya pa napigilan ng sarili. Tumingin si Grace sa kanya na parabang nakikisaw-saw lang siya sa usapan ng panahon. Bakit naman? Tama naman ang sinabi ko. Kung talagang gustong umasenso, may paraan. Pipili siya ng yung pwede na lang. Bakit ikaw? Pagka-graduate mo, nakapunta ka na agad sa Australia, Colleen. Napailing si Ramon na halatang napikon. Kayo po, may trabaho po ba kayo? Hindi ba po at asa lang naman ho kayo sa asawa ninyo? Natahimik ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Colleen. Gusto niyang ipagtanggol ang nanay. Kaso, alam ng mga ito at alam din ni Colleen na ang nanay niya ang nagsimula. Kilala niya pa man din si Ramon. Talagang pumapalag ito. Walang pakialam ang binata kahit na matanda ang kausap. Mama naman, bakit naman po ganon? Wala naman pong ginagawa si Ramon. Hindi mo na po sana ipinahiya ng ganon. Saad ni Colleen nang makauwi sila. Mapaklang tumawa si Grace. Bakit parang ako pa ang may kasalanan? Ako ang nanay mo. Dapat ako ang kinakampihan mo. Huminga ng malalim si Colleen. Mama, opo. Palagi kitang kinakampihan. Palagi po akong nasa side mo kasi nanay kita. Pero mama, napahiya ka rin naman po doon kasi sinisimulan mo po. Kilala niyo naman po si Ramon. Kapag may narinig na hindi maganda, sumasagot at pumapalag. Napairap naman si Grace. Ang sabihin niya, bastos siya. Noon pa man ayoko na sa ugali ng batang yon. Hindi na lang siya sumagot. Pagod na siyang makipagtalo pa rito. Para bang kahit anong gawin ni Colleen, hindi siya mananalo. Gusto man niyang magbingi-bingihan pero ang dami niya nang naririnig tungkol sa kanyang ina. Sinasabi ng ilan na sobrang damot nitong magpautang. Naiintindihan niya naman yon dahil utang naman talaga yon at ibang usapan na. Pero ang marinig niya na madamot, mayabang at mapagmataas ang ugali, yun na ang unti-unti niyang nakikita. At bilang isang anak, hindi niya alam kung paano sasawayin iyon. Mahina niyang bungad kay George nang makauwi ito. Napatingin si George mula sa kinauupuan sa sofa. Ano yun anak?
pa, napapansin mo naman po siguro kung paano magsalita si Mama ngayon sa mga kamag-anak natin, sa mga kapitbahay. Bahagyang nanginginig ang boses niya, pero pinilit niyang patatagin. Masakit pakinggan, hindi na po siya gaya ng dati. Humilig si George, pinisil ang tulay ng ilong at bumuntong hininga ng malalim. Hindi madali ang ugali ng nanay ninyo. Sana po sabihin mo kay Mama na mali ang ginagawa niya, na nasasaktan ng mga tao sa mga salita niya, na hindi sila tamad, hindi sila walang silbi. Pa, ikaw mismo nakakaalam kung paano tayo noon nakikisama sa kanila. Nasasaktan lang po ako ng mga taong tumulong sa atin. Siya pa ang sinabihan po ni Mama ng ganoon, na para bang aping-api po tayo noon. Umigting ang panga ni George. Nakikita ko naman, anak. Nahihiya nga rin ako sa mga tumutulong sa atin noon na tinatrato ng ganyan ng mama mo. Huwag mong isipin na bulag ako, pero hindi lahat ng laban ay kailangang labanan. Nakatitig si Colleen at hindi makapaniwala. Pero pa, hindi ito simpleng tampuhan. Ang mga salita ni Mama, nakakasugat yun at lalalim. Iba na ang tingin ng mga tao sa atin. Dati niyayakap tayo, ngayon parang pinaplastik na lang. Hindi mo po ba nararamdaman? Bumagsak ang mga balikat ng papa niya. Pero anong magagawa ko? Babanggain ko ang sarili kong asawa. Kilala mong nanay niyo. Matigas ang ulo, matalim ang dila. Kapag sinaway ko, ako rin ang masasaktan. Masasaktan ko rin ang damdamin niya. Sumikip ang dibdib ni Colleen. So ano pa? Hahayaan na lang natin kahit na mali yung ginagawa niya? Huminga ito ng malalim. Lilipas din naman yan, anak. Hayaan mo na lang ang mama mo. Kapag kinumpronta pa, baka akalain na inaaway natin siya at pinagtutulungan. Lahat ng taon, nasa barko ako at iniisip ko kung ano ang kakainin niyo kinabukasan. Ang nanay niyo ang nandito, oo, mali siyang magsalita, pero siya pa rin ang nanay ninyo. Siya pa rin ang tumayong sandigan ninyo at nagpalaki sa inyo. Napakagat si Colleen habang nangingilid ang luha. Alam ko naman po yun pa, pero hindi ibig sabihin na tama lahat ng ginagawa niya. Kung mahal mo siya, dapat mo rin siyang ituwid kasi baka dumating ang araw na ikasama niya yon. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Colleen, hindi madali. Dapat dinadahan-dahan ng mama ninyo. Akala mo ba hindi ko sinubukan? Noon tinatama ko yan. Pero nauuwi lang sa sigawan. Masakit sa ulo, masakit sa dibdib. Hanggang natutunan ko na lang na hayaan. Mataman niyang tiningnan ng ama. Mukhang wala itong balak kumprontahin si Grace. Kaya katulad ng ginawa ng papa niya, hinayaan na lang din muna ni Colleen. Bumalik na lang siya ng Australia na hindi nare-resolba ang issue na yon. Hindi na rin naman siya masyadong nag-iisip. Malayo na siya at walang naririnig muli tungkol sa mga kamag-anak. Pero habang nasa Australia, nagkaroon ulit ng connection si Martin. Bigla na lang kasi isang araw, hindi niya napigilang mag-drunk call dito. Habang umiinom kasama ang mga kaibigan, ito ang natawagan niya. Kaya nang tumawag ulit, hiyang-hiya na talaga si Colleen. Naparami ako ng inom. Pasensya na talaga. Napakagatlabi si Colleen. Ikaw kasi ang nakita kong online ng gabing yon. So, sana, wag mo nang paniwalaan ang mga sinabi ko. Lasing lang ako. Sandaling hindi nagsalita ang binata. Pero maya-maya muli itong umimik. Sorry, dahil nalasing ka at nagsabi ng kasinungalingan. O sorry kasi nakasabi ka ng katotohanan na hindi mo dapat sinabi habang lasing ka. Napapikit na lang si Colleen. Parang gusto niyang sampalin ang sarili. Sobrang hiyang-hiya na siya. Hindi niya na mababawi ang sinabing yon. Pero kahit ganon, hindi siya pinagtawanan ni Martin. Nakinig lang ito at inamo siya ng puno ng lambing habang kausap sa kabilang linya. Sa totoo lang, namimiss din naman kita, Colleen. Pag-amin ng binata. Mahal pa rin kita. Mahal na mahal. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang itutugon. Sa totoo lang, matagal na ang nangyari sa kanila. Marami na silang pinagdaanan, pero yun at mahal pa rin naman nila ang isa't isa. Wala naman talagang problema sa maagang relasyon nila noon. Talagang naghiwalay lang sila dahil sa mga dapat gawin sa buhay at sa mga panlalait ng nanay niya rito.
Pero iba na naman ang pagkakataon. Matatanda na sila. Hindi na sila yung mga high school student na wala pang magawa, na nagpipigil sa mga bagay na hindi pa pwede at hindi nila kayang ipaglaban. Pero ang layo mo na eh. Langit ka pa. Hindi pa kita kayang abutin. Wala pa akong mapapatunayan sa mama mo. Napakakatlabi si Colleen. Wala ka namang dapat patunayan kay mama. Saka anong langit? Martin, alam mong hindi ako ganon. Kayang-kaya mo akong abutin. Hindi ako mahirap abutin. Pero marami ka nang narating. Saad ng binata. Wala pa ako, Colleen. Hindi ko pa nakakamit ang mga bagay na gusto ko. Marami pa akong pasanin. Wala akong masyadong pasanin. Pwede kitang tulungan. Saad ni Colleen. Hindi napigilang tumawa ni Martin. Hindi naman pwedeng ganun. Mas lalong magwawala ang mama mo. Gusto kong humarap ng may napatunayan na kahit papaano. Siguradong lalong magagalit ang mama mo kung iyaharap mo lang ako ng ganito. So what? Sinapo niya ang noo. Maghihintay pa? Sakalan tayo magkakabalikan kapag okay ka na? Wala akong pakialam. Sa akin pa rin ang huling desisyon. Wala namang magagawa si mama. Ako naman ang magpapakasal sa'yo at hindi naman si mama. Muling natawa ang binata. Tumatapang ka na. Matanda na ako, okay? Akong bahala. Mahal kita. Mahal mo pa rin ako. Boyfriend na ulit kita. Magsama ulit tayo. Pag uwi ko, ipapakilala kita sa pamilya ko. Ayokong pakakawalan ka ulit gaya ng dati. Mahal pa naman natin ang isa't isa. Nagpipigil pa. Sa dami na rin siguro ng mga nangyari, parang wala na rin siyang pakialam sa opinyon ng kanyang ina. Wala naman siyang ibang mamahalin kundi si Martin lamang. Kaya bakit pipilitin niya pa ang kanyang sarili na kalimutan ito? Kaya nang makauwi siya sa Pilipinas, hindi na muna niya pinaalam sa pamilya niya. Mas una siyang nakipagkita kay Martin. Gusto niya rin kasi na magkaroon ng time kasama ang kanyang boyfriend. Naging LDR sila at nag-aaral pa ito, kaya wala talagang oras para sa isa't isa. Natatawa pa nga si Martin na nangupahan siya sa dorm na malapit sa dorm nito. Pasensya ka na, bawal kasi ang babae sa dorm. Saad ni Martin nang ihatid siya sa boarding house. Bahagya naman siyang natawa. Sira, anong gusto mo? Magkasama pa tayo sa dorm mo? Baliw, baka kapag nalaman ni mama, mas lalong magwala yun. Salamat sa data. Kahit na busy ka, naisingit mo ako sa oras mo. Ngiti-ngiti naman si Martin. Siyempre, gusto ko rin namang lumandi. Pahinga na rin sa pag-aaral. Bahagya niya itong kinurot sa tiyan. Loko-loko. Sige na, bye. Mag-aaral ka na. Para kapag semestral break mo na, makauwi na tayo at humarap ka na sa pamilya ko. Wala naman siyang kinakatakot sa pagpapakilala kay Martin. Kilala naman ng pamilya niya ang binata. Talagang sa nanay niya lang na si Grace, yon ang pinaghahandaan niya. Gusto kasi ng kanyang ina na makapangasawa siya ng ibang lahi. Ano pa ba naman ang gagawin niya kung Pilipino rin ang gusto niya? At mahal niya pa rin ang kanyang first love. Kaya nang magkaroon ng break ang binata, napag-usapan na nilang umuwi muna sa isla. Magkahawak kamay pa sila, ibinabalandra sa mga tao sa kanila na oo, nagkabalikan na sila ni Martin. Ano to? Bakit magka-holding hands kayo? Gulat na tanong ni Grace nang makita sila na magkahawak ng kamay. Sa halip na maging seryoso, matamis pa siyang umiti. Mama, kilala mo na naman po siguro. Boyfriend ko po, si Martin. Nagkabalikan na po kami. Wala namang problema sa papa niya at mga kapatid. Pinatuloy pa nga si Martin. Walang nasabi ang mama niyang si Grace. Pero alam niyang mamaya, doon ito titira ng mga masasakit na salita. Halata namang nagpipigil ang kanyang ina. Kaya ang ginawa ni Colleen, hindi niya binitiwan ang kamay ni Martin. Napag-usapan na rin naman kasi nila ni Martin bago pumunta roon na kahit ano pang gawin ng mama ni Colleen, kahit ano pang pagtutol, hindi sila magpapatinag. Matatanda na sila, kaya kaya na nilang gumawa ng desisyon. Magpapakasal na po kami pagkatapos niya po sa college, anunsyo ni Colleen. Doon umapila ang kanyang ina. Magpapakasal? Teka lang, baka nabibigla kayo. Sabi mo, kakabalikan nyo pa lang, di ba? Saka hindi praktikal na pakasalan mo siya na kakagraduate pa lang ng college. Wala pa namang trabaho. Nagsalita na naman si Martin.
Ang totoo po niyan, may trabaho na po akong naghihintay sa akin. Hinihintay lang po akong makatapos para ma-promote po ako. Amo ko po ang nagpapaaral sa akin. Umismid si Grace at hindi talaga maubusan ng dahilan. Pero kahit na, alam mo yung anak namin, malayo na ang narating niyan. May ilang property na rin. Madaming ginawa ang anak namin para makuha kung anong meron siya ngayon. Kaya ang inaasahan sana namin, makapangasawa siya ng ka-level niya. Hindi yung magiging pabigat at bibigyan lang siya ng pasanin. Ma, saway niya kaagad. Nagsisimula na naman ang nanay niyang si Grace. Inaasahan niya na hindi matatapos ang isang araw na walang maririnig mula rito. Gayunpaman, nag-e-expect siya na kahit kaunti ay makapagpigil ito. Na maisip nito na may mga salita itong binibitiwan na talagang nakakasakit sa ibang tao. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, giit pa ni Grace. Iniisip lang naman kita. Alam naman ng lahat na umaasa pa rin dyan kay Martin ang pamilya niya. Magpapakasal kayo at ipapabuhat din niya sa'yo ang responsibilidad niya ron. Siya ang lalaki kaya dapat siya ang magdadala once na nagkaroon na kayo ng pamilya. Pero kita naman na wala pang may pagmamalaki ang boyfriend mo. Hiniwalayan mo na, binalikan mo pa. Ang dami-daming lalaki na mas mainam na choice. Naninikip ang dibdib ni Colleen. Hindi na siya makapaniwala sa kanyang ina. Grabe na itong manghamak ng tao. Kahit papa niyang si George at mga kapatid niya, wala nang masabi. Para bang si Grace na ang batas doon. Ma, mariin niyang sabi. Para sa akin, walang ibang pagpipilian. Tanging si Martin lang po ang gusto ko. Mama, ang sakit mo nang magsalita. Bakit ka ganyan? Bakit pakiramdam ko palagi ka nalang nagmamataas sa mga tao? Mama, dati naman po tayong mahirap, hindi ba? Isang kahig, isang tuka. Hindi lang kay Martin, pati sa mga kamag-anak po natin at sa ibang tao. Bakit ka po ganyan? Inaapi po ba tayo? Pinagbalupitan para maging ganito ang turing mo sa mga tao? Opo, naging mahirap po ang buhay natin noon. Pero dapat po bang maliitin ang mga taong katulad lang naman natin noon? Hindi nakapagsalita ang nanay niyang si Grace. Para bang natamaan ito sa lahat ng sinabi niya. Pero hindi niya babawiin yon. Tila kasi hindi na-realize ng nanay niya na may mali nang ginagawa ito hanggang hindi nasasaway. Natapos ang pagtitipon na yon na nakahang pa rin ang mga issue sa isa't isa. Kinakausap pa rin naman si Colleen ni Grace pero alam niyang may hinanakit at pagtatampo ito sa mga sinabi niya. Pero hindi niya yon ikahihingi ng sorry hanggang hindi na-realize ng kanyang ina ang mga pagkakamali nito. Yun nga lang, may isa pang pagkakamali na mukhang mas magpapabigat ng lahat. Isang araw, nagulat na lang siya na galit ang tita Ninang Angie niya na sumugod sa bahay nila. Ang dating kalmado, malumanay, malambing at paborito niyang tita, galit na galit sa pamilya nila at umiiyak na. Mga walang hiya kayo! Grace, lumabas ka dyan! Umiiyak at galit na sigaw ni Angie. Lumabas naman ang nanay niya kasama ang ama at mga kapatid. Ano bang problema mo? Problema? Bulalas ni Angie. Mandurugas ka eh. Alam mong gipit kami. Alam mong naghihirap ang pamilya namin. Tapos niloko niyo pa kami. Pinilit mo ang asawa ko na bilhin yung bahagi ng lupa namin sa murang halaga. Para ano? Para matubuan mo? Para maibenta mo ng mas mahal? 200,000 mo binili sa amin. Hulugan at pahirapan pa. Tapos malalaman ko na milyon palang halaga nun? Alam mong gipit kami at kailangan namin ng pera nung panahong yun. Nanamantala ka pa? Wala ka nang magagawa. Singhal din ng nanay ni Colleen. Pumayag naman kayo sa presyong yun na. Hindi ko kasalanan kung hindi nyo ginagamit ang mga utak ninyo. Nagpirmahan na, nakapangalan na nga sa amin ang lupa. Kumukuda ka pa. Malakas na lang na napahagulgol si Angie. Walang hiya ka? Alam mong gipit kami. Wala nga kaming sariling bahay tapos ganito pa. Sabihin mo nga, Grace, anong ginawa naming masama sa inyo ng asawa ko? Anong ginawa namin? Wala kaming ginawa sa inyong masama. Kapag kailangan nyo ng tulong sa mga anak ninyo, saan kayo unang lumalapit?
Hindi ba at sa amin? Walang masamang pulong sa amin. Hindi na nga kami naniningil ng mga utang ninyo. Kasi para sa amin, pamilya kayo at mahal namin kayo. Ang mga anak nyo, tinuring naming mga anak din. Tapos ganito? Ikaw, George, palagi ka nalang nagpapa-under dyan sa asawa mo. Manindigan ka naman. Naluluha si Colleen. Gusto niyang pumagitna. Gusto niyang pigilan ang mga ito. Pero hindi niya na alam kung ano ang nangyayari. Hindi niya alam kung saan papanig. Pero naawa siya kay Angie. Saksi siya na marami talaga itong naitulong sa kanila. Hindi lang naman sa pinansyal, kundi sa mga pabor na hinihiling ng kanyang mga magulang. Kaya kung totoo man ang sinasabi ni Angie tungkol sa lupa, labis siyang nasasaktan doon. Ito ang tandaan mo, Grace. Oo, mayabang ka. May pera ka ngayon. Ikaw nang nakakaangat. Bulalas pa ng tita ninang niya. Pero dadating din ang karma mo. Yang perang pinagmamalaki mo sa amin, yang pagiging gahaman mo, hindi mo madadala hanggang hukay. Kung hindi dumating ang karma sa'yo, baka sa anak mo pa. At bawasan mo na yung kainggitan mo sa katawan mo. Kasi baka malunod ka na dyan. Baka kahit anong gawin mo, hindi ka na makaahon. Hindi ka na makontento. Pagkatapos sabihin niyo ni Angge, galit na galit itong umalis. Sumigaw pa ang mama ni Colleen, pero wala na siyang pakialam. Pagod na siya kay Grace. Pa! Ma! Ano yon? Naghihina niyang tanong sa mga ito. Napayuko na lang ang papa ni Colleen. Pasensya na anak. Ang mama mo kasi ang pinag-asikaso ko ron. Pumipirma lang ako at saka ko lang nalaman na gano'n nung tapos na. Bakit? Wala naman mali sa ginawa ko ah. Depensa agad ng kanyang ina. Hindi ko naman kasalanan kung hindi sila nag-research. Pumayag na sila sa presyong sinabi ko. Mama! Singhal niya rito. Pumayag sila kasi gipit sila. Hindi sila nakapag-isip ng maayos. Mama, pamilya na natin yon. Sana po, kayo ang nag-guide. Alam niyo pong sobrang nangangailangan pero sinamantalan niyo pa. Ang dami po nilang anak. Tapos binenta niyo po sa mas malaking halaga. Matama ba na pagkakitaan sila? Ma, hindi pa ba sapat ang mga naipundar natin? Ano pa po ba ang gusto niyong patunayan? Wala! Bulalas ni Grace. Napalunok si Colleen. Yun naman po pala. Nanay po kita pero hindi kita kayang kampihan sa ganito. Anong sabi mo? Colleen, anak kita. Naluhan na lang talaga siya. Mama, anak mo po ako kaya tinatama po kita. Totoo naman po kasi ang sinasabi nila. Yung si Tita Ninang bata pa lang ako. Saksi na po ako na laging tumutulong siya sa atin. Pero palagi ka pong may nasasabi pa rin. Kailanman, hindi niya po tayo siniraan, ginapit o inalipusta. Tumatanaw po ako ng malaking utang na loob sa kanila kaya nakakahiya itong ginawa mo. Pero ikaw ma, nakaahon lang po tayo sa hirap. Tuwang-tuwa ka po na may bumabagsak na iba. Tuwang-tuwa ka po na mas nakakaangat ka. Kahit nga ang tita Nene, alam mo pong mangingisda lang ang asawa. Mas dinuduldol mo po sa mababa. Para lang masatisfy mo ang sarili ninyo na mas nakakaangat po kayo. Bumagsak na rin ang mga luha ng nanay niyang si Grace. Grabe ka namang magsalita. Grabe na po ako magsalita dahil grabe na po yung ginagawa niyo sa iba. Mariing sabi ni Colleen. Iniisip pa po ba ninyo kung makatao pa po? Mama, okay naman po ang mga kamag-anak natin. At habang tumatagal, mas nare-realize ko po na tayo yung mali. Na tama sila ma. Gahaman ka't inggitera. Nakatanggap siya ng isang malakas na sampal mula kay Grace. Tumulo na ang mga luha ni Colleen. Pero buo ang loob na tinanggap niya yon. Alam niyang masasakit ang mga sinabi niya sa sariling ina. Pero kung walang pupo na rito, wala talagang magbabago. Anak ba talaga kita? Bulalas ni Grace. Kung makapagsabi ka parang ang sama kong ina. Bakit? Para sa inyo naman ang mga ginawa ko ha. Kung nagiging madamot at mautak ako, yun ay para may mapaghatian kayong tatlong magkakapatid kapag wala na kami ng papa ninyo. An expense of what, ma? Namumula na ang ilong ni Colleen. Na magtapak ng ibang tao? Nagipitin ng ibang tao? Pagkatapos, alam mo po kung ano ang mas masakit? Ginigipit mo po ang mga tao na hindi naman naging masama sa atin. Sinasamantala mo po ang kahinaan ng mga taong tumulong sa atin. Kasi mama, bago ako maging ganito,
Ilang beses muna ako naghanap ng maraming dahilan para kampihan ka. Para ipagtanggol ka po. Pero ito, sobra na ma. Sobra na po ma. Sa kagustuhan mo po may mapatunayan. Nagmumukha ka na pong masamang tao. Sana mapagtanto niyo po yon. Pagkatapos ng pagtatalong yon, umalis na muna siya sa bahay nila. Kailangan niya munang huminga. Masyadong mabigat ang mga nangyari kanina. Huwag kang mag-alala. Sa kapatid ko kita ipapatabi. Saad ni Martin habang hinahaplos ang buhok niya. Natulala na lang siya sa dagat. Masama ba akong anak? Masama bang ginawa ko? Umiling naman si Martin. Mahal mo ang mama mo kaya gusto mo siyang itama. Naintindihan ko kung saan ka nagmumula. Pero pagkatapos mong magpahinga mula sa sagutan ninyo, kapag kalmado ng puso't isip mo, bumalik at humingi pa rin ng tawad. Mama mo pa rin siya at hindi siya perpekto. Marami siyang pagkakamali, pero mama mo pa rin siya. Sumandal siya sa dibdib nito. Gusto kong tulungan si Tita Ninang. Nakita ko yung galit niya. Awang-awa ako sa kanila. Hindi lang ako makapaniwala na may ginawa si mama sa kanila na gano'n. Ikaw, bakit ganyan ka? Bakit kahit ilang beses kang nakatanggap ng mga panlalait at pangiinsulto mula sa mama ko, nananatili ka pa rin magalang sa kanya? Gusto mo pa rin na magkaayos kami? Simple lang naman ang sagot ko sa tanong mo. Mahal mo siya, siyang nagpalaki sa'yo. Hindi mo matatanggal yun sa sarili mo. Maaring naging masama siya sa iba pero okay naman siya sa'yo. Isa pa, naintindihan ko rin naman ang pinupunto ng mama mo pagdating sa relasyon nating dalawa. Wala pa akong napapatunayan. May umaasa pa sa aking mga kapatid noon. Mahirap kang panindigan kahit na sabihin mong mag-grow tayo pareho. Hindi ko pa kaya at mas nakakatakot kung pipilitin natin. Mauubos tayong dalawa. Namungay ang mga mata ni Colleen. Sana yan ang nakikita ni mama sa'yo at sana mawala ng kayabangan at inggit na nararamdaman niya. Kasi siya lang din naman ang mapapasama roon. Lumipas ang mga araw, nananatili muna siya sa bahay ni Martin. Sinusuyo siya ng kanyang papa at mga kapatid, pero sinasabi niya naman na uuwi siya kapag handa na. Sinasabi rin kasi ng mga ito na nahihiya ang mama niya na unang lumapit. Pero iyak naman ang iyak at nagsisisi na raw. Kaya nang nagdesisyon siyang umuwi, doon niya na kinausap ang mama niya. Nakita pa lang siya ay umiyak na si Grace at mahigpit siyang niyakap. Sorry talaga. Pasensya na kung nasampal kita. Pasensya na kung nabubulag ako sa mga inggit na nararamdaman ko. Napagnilayan ko itong mga sinabi mo at na-realize kong sobra nga ako. Kaya siguro kahit mas nakakaangat na ako sa kanila, hindi pa rin napapanatag ang puso ko. Parang ang dami pa rin bumabagabag. At ang dami pa rin na gustong patunayan. Hindi na matapos-tapos. Pero nang dinirekta mo ako, doon lumuwag ang kalooban ko. Masakit pero mas payapa na anak. Pinunasan niya ang mga luha nito. Sorry mama. Sorry po sa mga nasabi ko. Mahalang po talaga kita at ayoko pong lumubog ka sa ganyang pag-uugali. Simula ng araw na yon, mas naging open na sila sa isa't isa. Kinausap din ni Grace ang mga kamag-anak nila, lalo na si Angie. Humingi ito ng tawad at inamin ang mga pagkakamali at hindi magandang pag-uugali. Binalik din naman nila ng tama ang presyo ng bilihan sa lupa kay Angie. Hindi overnight na mangyayari ang pagbabago sa mama niya. Pero alam ni Colleen na bawat araw ay paaalalahanan na nito ang sarili na maging mabuting tao, na huwag manghamak, na wala naman itong kailangang patunayan sa ibang tao. Pagkatapos ng graduation ni Martin, katulad ng pangako nila sa isa't isa, kinasal na nga sila. May mga hirit pa rin ang kanyang ina, pero pumayag na rin naman ito at may basbas iyon. Ayoko pa rin kay Martin, saad ng kanyang ina. Naniniwala pa rin ako na mas may mabuting lalaki para sa'yo. Pero baka wala nga talaga kasi anak ka namin. Walang sino man ang magiging deserve sa anak namin. Pero magtitiwala na ako kay Martin kasi alam kong minamahal mo at saka nagtitiwala ka rin. Napangiti na lang si Colleen at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Walang kahit anong perpekto sa pamilyang mayroon sila. Gayunpaman, ang mahalaga ay nagsisikap sila sa bawat araw na magkaroon ng kabutihan sa puso at maging masaya sa mga simpleng paraan.
Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na iba't iba ang klase ng pamilyang mayroon tayo. Maaring hindi katulad ng pamilya natin ang pamilya nila. Subalit ang pinakamatibay na nagbubuklod sa lahat ay ang pagmamahal, kabutihan at Diyos na gumagabay sa kanila. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.